Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para makapaghatid po ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa sinamang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Ang gubat ng Baryo Aglipay ay hindi pinapasok ng kahit sino pagsapit ng dapit hapon na. Madilim, mabanas at amoy patay na daga ang paligid. Sa pusod ng kakahuyan, nakatayo ang isang kubong yari sa kawayan at pawid na tila nabubulok na. Dito nagpunta si Andres. 2 linggo nang nakakalipas mula nang ilibing ang kanyang nakababatang kapatid na si Tomas. Hustisyang sigaw ng kanyang utak, ngunit bulag ang batas para sa mga mahihirap na tulad niya. Alam niyang si Don Arturo, ang sakim na asyendero ng kanilang bayan, ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen dahil nagkaroon ng alitan ng kanyang kapatid at ang anak ng Don. Dahil walang kakayahang lumaban sa hukuman, napagdesisyonan ni Andres na lumapit sa puwersa ng dilim. Kukunin niya ang hustisya sa sarili niyang kamay, gamit ang mahika negra, anuman ang maging kapalit nito. Lumapit siya sa pinto at nakita niya sa loob ang isang matandang babae. Lumingon ito sa kanya, nanlilisik ang mga mata. Siya si Nana Salve, ang kinatatakutang mangkukulam sa baryo nila. Nana Salve, nandito na ako. Dala ko na ang hinihingi mo. Ay, halika, tumuloy ka. Salamat po. Oh, eto po ang 10,000. Matutulungan niyo na ba ako? Oo naman. Pero, sigurado ka ba dito? Hindi lang pera ang kapalit ng sumpa. Maaaring maisangla ang kaluluwa mo sa demonyo. Wala akong pakialam, Nana Salve. Kahit masunog pa ang kaluluwa ko sa impyerno, tatanggapin ko. Gusto kong mamatay si Don Arturo. Gusto kong maranasan niya lahat ng sakit na naramdaman ni Tomas bago siya namatay. Matapang ang salita mo, bata. Pero alalahanin mo, ang mahika negra ay hindi parang aso na basta-basta susunod sa kung anong ituro mo. May sarili itong mata. Ang isusumpa natin ay hahanapin ang totoong may sala. Hahanapin natin kung sino ang pumatay sa kapatid mo. Eh di si Don Arturo nga. Sila ng anak niya. Sino pa bang papatay sa kapatid ko? Kundi ang mga galamay ng sakim na matandang yon. Sila lang ang may galit sa kapatid ko dahil ayaw naming ibenta ang lupa namin. Kung ganon, hindi ka dapat mangamba. Ibigay mo sa akin ang gamit ng kapatid mo. Yung may bahid ng kanyang dugo. Eto po. Suot niya yan nung gabing makita ko siya. Siguraduhin mo mararanasan niya ang pinakamatinding sakit. Gusto kong magdusa siya. At dahil nabubulok na ang katawan ng kapatid ko sa lupa, gusto kong mabulok din siya ng buhay. Kung ganon, simulan na natin ang ritual. Pero bago yan, sugatan mo na muna ang palad mo. Po? Bakit? Bilang tanda ng ating kasunduan. Sige na, sugatan mo at ipatakbong dugo mo rito sa palayok kasama ng itim na kandila. Habang pumapatak ang dugo mo, isumpa mo ang pumatay kay Tomas. Sige ho.
Ayan na. Ayan. Tumutulo na. Isinusumpa ko ang pumatay kay Tomas. Mabulok ka sana ng buhay. Kainin sana ng mga uudang laman mo habang humihinga ka. Huwag ka sanang makatulog na maayos. At maramdaman mo ang impyerno dito sa lupa. Magaling, Andres. Kailan po tatalab to? Sa loob ng 5 araw, makikita mo na ang resulta. Ngunit sana, handa kang harapin ang katotohanang ibubunyag ng sumpa na yan. Handang-handa po ako. Sa wakas, makukuha na rin ng kapatid ko ang hustisya. Nagsimulang umusal ang paulit-ulit na orasyon si Nana Salve. Umalingaw ang paus niyang boses sa buong kubo, kasabay ng matapang na amoy ng asupre. Samantala nang matapos na ang rituala, ay nagpaalam na si Andres sa matanda. At habang naglalakad siya, naramdaman niyang biglang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang batok. Wala siyang dalang pagsisisi sa kanyang puso. Masaya siya dahil alam niyang pagkatapos ng gabing ito, magdurusa na si Don Arturo. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay isa siyang Diyos na kayang magparusa. Siya ang may hawak ng timbangan ng hustisya. Samantala habang naglalakad siya pauwi, ay nakasalubong niya sa kanto ang kaibigan niyang si Juana. Uy, Andres! Gabi na! Saan galing? Diyan lang. Diyan lang? Alam mo ba kanina pa kita hinahanap? Kanina pa ako pabalik-balik sa bahay mo eh. May inasikaso lang ako. Bakit ba? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kita makakwentuhan eh. Ay, siya nga pala. Simula na ng curfew ngayon ha. Baka masita ka ng tanod. Eh di sitahin nila ako. Wala akong pakialam. Oo? Angas ah! Uy, kumusta ka na pala? Ngayon ka lang lumabas mula nang ilibing yung kapatid mo. Ha? Kaya nga eh. Sa totoo lang, parang ayoko na nga lumabas eh. Para akong nawala ng gana sa mundo. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Mahirap talaga yung nangyari. Nakikiramay ulit ako, pre ha. Sayang talaga si Tomas, no? Mabait na tao yung kapatid mo. Sinabi mo pa. Tapos pinatay lang nila. Ay nako, ang bait-bait pa naman nun. At masunurin. Wala ngang kaaway ang taong yun eh. Maliban dun sa mag-amang hayop. Kaya nga eh. Araw-araw kong naalala yung mukha niya nung natagpuan siyang patay at nakalugmok sa damuhan. Puro pasa ang katawan. Basag ang panga at maraming saksak. Halos hindi na makilala yung kapatid ko sa ginawa nila. Oo, nakakilabot nga eh. Nakita ko din siya nun. Ilang araw din kaya ako hindi nakatulog at hindi nakakain. Parehas lang tayo. Ako nga eh. Pati pagpikit ko parang naririnig ko ang boses niya. Nakakalungkot talaga. Pero mabuti naman at lumabas ka na. Good sign din yan, pre. Good sign. Good sign ka dyan. Lumabas ako kasi hindi ako pwede magmukmok. Dahil kailangan kong gumawa ng paraan. Ha? Anong paraan na sinasabi mo? Paraan para makalimot. Ayun ba? Pwede naman nating gawa ng paraan yan. Gusto mo makalimot? Sumama ka sa amin ngayon. Punta tayo doon sa tambayan. Akong bahala sa'yo. Libre ko na ang 3 araw na gastos mo doon. Na! Ano? Oh, harang nagtaka ka pa eh. Seryoso ako. Ako pa. Ako nang bahala sa'yo. Paldo tayo ngayon eh. Hihitit ka lang. Mawawala na lahat ng bigat dyan sa dibdib mo. Para kahit sandali, kumalma naman ang utak mo, Andres. Ha? Hindi ko na muna iniisip yan ngayon. Oh? Mas iniisip ko ngayon
kung paano makapaghiganti dun sa taong pumatay sa kapatid ko. At alam mo naman kung sino ang may gawa nun, di ba? Si Don Arturo? Oo. Kaya hanapan ko si Tomas ng hustisya. Kahit anong mangyari. Pagbabayaran ng hayop na yun ang bawat patak ng dugo ni Tomas. Ay, naku pre. Huwag mong sabihin, itutuloy mo pa rin yung pagdedemanda sa tao na yun. Hindi. Hindi na. Anong binabalak mo? Itutumba mo ba siya? Naku, mahirap kalaban ng Don Arturo na yun. Hindi natin kaya yun, pre. Parang naghanap ka lang na sarili mong kabaong kapag tinuloy mo yan. Ayos lang. Makaganti man lang ako sa hayop na yun kahit konti. Masaya na ako. Pero sandamakbak na impluensya meron na matandang yun eh. May mga kapit pa siya sa munisipyo. Hawak niya mayor natin. Yung hepe ng pulis, kumpare niya yun. Kahit nga yun dyan sa Kapitolyo, kasama niya sa inuman linggo-linggo. Tsaka, may sarili siyang private army, pre. Negative tayo dyan, pre. Negative yan. Wala akong pakialam. Ano? Sige. Naalala mo ba yung si Mang Cardo? Kinalaban niya si Don Arturo noon dahil din sa lupa. Ayun, natagpuan na lang sa kangkungan. Tad-tad ng balay buong katawan. Baka bukas makalawa, ikaw naman ang paglamaya namin kapag tinuloy mo yan, pre. Wala nga akong sabing pakialam. Ay, naku naman. At talagang bulo mo, ah. Talaga. At kukunin ko ang hustisya sa kahit na anong paraan. Sisingilin ko sila. Yan ang pangako ko sa puntod ng kapatid ko. Maniningil ka? Hmm. Pre, walang batas para sa ating mahihirap. Alam mo yan. Alam ko. Oh. Saka hindi naman ako sa das kakapit eh. Anong ibig mo sabihin? At saka, ano ba plano mo, ha? May iba akong paraan. Makikita mo. Paglipas ng 5 araw, magbabayad na ang matandang yon. Mararamdaman na niya ang impyerno dito mismo sa lupa. Uuurin siya ng buhay. Uy. Makikita mo. Teka, pre. Huwag mong sabihin. Oo, Juan. Humingi ako ng tulong kay Nana Salve. Naku, bakit mo ginawa yun? Malupit ba ng ilang matandang yun, Andres? Alam ko. Ay, At pumayag ako sa kung anumang kabayaran na gusto niya. Wala akong pakialam. baliw ka na ba? Matindi ang balik ng kulam, pre. Para mo na ring sinanla ang kaluluwa mo sa impyerno niyan. Hindi ba pumasok sa isip mo na baka ikaw lang din ang mawasak sa huli? Bahala na. Uy, Wala na akong pakialam sa kaluluwa ko, Juan. Kung sa impyernong bagsak ko dahil dito, tatanggapin ko ng buong buo. nabubulag ka na sa galit mo. Kung bumata ka na lang sana, di sana wala kang poproblemahing kabayaran. Walang kaluluwang masasangla. Sabog ka nga lang sana sa Gedli, pero at least safe ang kaluluwa mo. Ikaw talaga. Dami mong alam. Uwi na ako. Teka sandali. Hindi ka pa talaga sasama doon sa tambayan. Hindi na muna. Iba ang kailangan ko ngayon, Juan. Hindi makakabuhay ng patay ang droga mo. Hindi niyan maibibigay ang hustisyang hinahanap ko para kay Tomas. Uy, sayang naman tong dala ko. Paano kung doon na lang tayo sa bahay niyo? Na, Ano? hati na lang tayo dito sa karga ko. Solid to na ako ngayon. Walang halong tawas. Isang pitik mo lang dito, makakalimutan mo na pansamantala yung Don Arturo na yun. Libre ko na to. Sige na, isa lang. Sige na. Sinabi ng ayoko eh. Sayang naman yung amats. Sigurado kung gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos nating tumira. Sige na. Kulit mo rin ah. Oh, Hindi ko nga kailangan yan. Uwi ka na nga. Huwag mo na ako idamay muna dyan sa bisyo mo. Marami pa akong dapat gawin. grabe ka naman. Isa lang naman eh. E di ubusin mo yan mag-isa mo. Okay. Ikaw ang bahala, pre. Di na kita pipilitin. Pero pag nagbago isip mo, ha, di mo na kayang bigat dyan sa dibdib mo, nandun lang kami sa tambayan, ha?
Ingat ka pa uwi, Andres! Naghiwalay na ang dalawa. Umuwi na si Andres at nagpahinga, samantalang si Juan ay tumuloy sa kanilang tambayan. Samantala, lumipas ang 5 araw. Nagsimulang kumalat ang usap-usapan sa buong baryo tungkol sa biglaang pagkakasakit ni Don Arturo. Natagpuan kasi siyang nagsisisigaw sa kanyang mansyon na namimilipit sa sakit na walang may paliwanag na dahilan. Dinala ang matanda sa pinakamalaki at pinakamahal na ospital sa syudad. Sa loob ng isang pribadong kwarto, dumadaing ang matanda. Nakakapit ng mahigpit si Don Arturo sa bedsheet, basang-basa ng malamig na pawis. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kisame. Sinaksakan siya ng pampakalma at ilang sandali lamang nakatulog na siya. Samantala sa gilid niya, umiiyak ang anak niyang si Lovely habang pinagmamasdan ng ama. Ilang sandali ang nakalipas. Gumising ang Don at nakita ang kanyang anak. Oh, Lovely. Anak, bakit nandito ka? Wala ba kayong ginagawa sa kumbento? Tinawagan po ako ni Kuya. Sinabi niya sa akin ang kalagayan niyo kaya pumunta ako dito para personal na bantayan kayo. Si Kuya naman kasi hindi daw maiwanan yung mga negosyo niyo. Ay, mabuti pinayagan ka ng superior mo. Pumayag naman po sila. Alam naman po nila na kami lang ni Kuya ang kasama niyo eh. Kumusta na po bang pakiramdam niyo? Ay, nako. Ewan ko ba. Kanina sobrang sakit ng tiyan ko eh. Hindi ko maipaliwanag. Ano bang findings nila sa akin? Sumabog ba ang appendix ko? Hindi po. Ano? May bato sa abdo ko, diarrhea, infection. Wala po. Anong wala? Wala silang makita na sakit ko? Opo, Papa. Pangatlong doktor na po ang tumingin sa inyo kanina. Normal naman daw po ang lahat ng test niyo. Wala silang makitang problema sa tiyan niyo. O kahit saang parte ng katawan niyo. Anong normal? Nakita nilang namimilipit ako sa sakit tapos normal? Mga inutil ang mga doktor dito. Ay, ilipat niyo na ako sa ibang ospital. Sige na. Papa, kumalma po kayo. Sila na ang pinakamagagaling na espesyalista dito sa syudad. Hayaan muna nating tapusin nila ang lahat ng obserbasyon nila. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Ay! Aray ko! Aw! Ang sakit! Ano pong masakit? Tatawag po ako ng nurse. Hindi! Huwag mo silang tawagin. Walang magagawa ang mga doktor na yan. May gumagapang sa loob ng tiyan ko, Lovely. Parang may uod sa loob. Uot? Papa, nagdidelirio po kayo. Epekto lang po siguro yan ng mataas na lagnat nyo at ng mga gamot. Wala pong uod dyan. Hindi. Nararamdaman ko. Kinakain nila ang lamang ko. Ang sakit. Ang init. Sinusunog ang bituka ko. Diyos ko, Papa. Magdasal po tayo. Hihingi ako ng tulong sa Iris. Walang magagawa ang dasal mo. Kulam ito. Kinukulam yata ako. Kulam. Papa, ano po bang sinasabi nyo? Imposible po yan. Wala po ganyan. Hindi. Ito na naman sila. Nagpapakita na naman yung mga itim na anino. Itim na anino? Ano po bang sinasabi nyo, Papa? Kabayaran na yata ito sa lahat ng mga naging kalupitan ko. Lovely. Anak. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Huwag niyo pong sabihin yan. Saka, may sasabihin ako, anak. Please. Hihingi mo ako ng tawad sa Diyos. May mabigat akong kasalanan. Ano po yun? Si Tomas.
Tomas? Yung pinatay? Papa, huwag mong sabihin may kinalaman kayo sa pagkamatay ng taong yun. Oo. May inutusan akong tao para patayin siya. At malamang pamilya niya ang naghihiganti ngayon. Diyos ko, Papa, bakit? Bakit niyo nagawa yun? Pumatay kayo? Matigas kasi ang ulo ng batang yun. Ayaw ibenta yung lupa nila kahit anong laki ng inaalok kong pera. Kailangan natin ang lupang yun para sa panibagong warehouse natin. Pero hindi niyo dapat ginawa yun. Pumatay ka ng dahil lang sa lupa. Kasalanan sa Diyos ang ginawa niyo. Alam ko. Negosyo lang ang lahat. Ay, ito na naman na. Ay, punye, mas nasakit to. Laban yung sakit. Ang sakit, anak. Tulungan mo ko. Diyos ko, patawarin po ninyo ang ama ko sa mga kasalanan niya. Diyos ko. Anak, dumadami yung mga anino. Ang daming anino. Nakapalibot sa akin. Nagdidelirio po kayo. Mataas na mataas ang lagnat niyo. Diyos ko, ang papa ko. Tulungan po ninyo. Ayoko na, Aray. Ang sakit, Aray. Papa, ipikit niyo ang mga mata niyo. Sumunod po kayo sa akin. Ama namin, sumasalangit ka. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Sinuka niyo, Papa. Bakit kulay itim na dugo? Tatawag mo ako ng doktor. Sumpa ito. Kinukulam ako. Hindi ko na kaya. Aray! Ang sakit! Habang nangyayaring kaguluhang ito sa ospital, ilang kilometro ang layo, naroon si Andres sa kanyang bahay. Nag-iisa. Pilit na ipinagdiriwang ang balitang narinig niya sa kaibigan niyang si Juan. Nakangiti siyang nakatingin sa litrato ng kanyang kapatid na si Tomas. Masaya siya at nagawa na niyang makapaghiganti. Gayunpaman, habang umiinom siya ng alak, nakaramdam siya ng matinding pangangati sa kanyang kanang braso. Kinamot niya ito ng bahagya. Akala niya ikagat lang ng lamok. Ngunit sa patuloy na pagkamot niya, napansin niya na tila may matigas na bukol sa ilalim ng kanyang balat. Tinignan niya ito. Isang maitim na tuldok ang lumitaw. Sinubukan niya itong pisilin at laking gulat niya nang pumutok ito. Naglabas ng maitim na dugo na may kasamang malapot na dilaw na nana. Ang amoy ay nakakasuka. Amoy ng nabubulok na daga. Doon niya nakita, hindi lamang sa braso, may namumong mga itim na pantal sa kanyang leeg. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang init at hapdi. Parang nilalapnos ang balat niya. Nataranta si Andres. Sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Juan. Pagpasok nito, nakita nito ang kalagayan ng kaibigan. Juan, Ay, mabutit nandito ka. Tulungan mo ako. Dali mo ako sa ospital ngayon din. Ano? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa balat ko. Ang hapdi! Teka, Andres. Ano? Pabira. Anong sakit yan? Lumayo ka sa akin. Yak! Huwag ka lalapit. Baka nakakahawa yan. Hindi ko alam. Ha? Kanina lang kumaakat ito. Ay, teka. Tapos naging matigas na bukol. Ha? Ay, Namamantal na rin ang leg ko. Sige na, tulungan mo ako. ano? Dali mo ako sa ospital. Uy, teka. Sabi na huwag kang lalapit eh. Baka tumikit sa akin yung sakit mo. Kaya lang naman ako nagpunta dito eh. Para itanong sa iyo kung yung nangyayari kay Don Arturo. Yun na yung ginawa ninyo ni Nana Salve. Kaso ito ka. Mukhang nabalikan ka yata ng kulam ah. Ha? Anong sinasabi mo? Eh di ba, binalaan na kita na walang hiya ang matandang mangkukulam na yun. Matindi maningil yun. Eh di ba sabi mo, wala kang pakialam. Eh di, ano ngayon?
Nagdudusa ka! Ha? Ano? Kaya mo pa ba yan? Ha? Kasiri! Sa tingin mo, ito na yung balik ng sumpa? Ano pa nga ba? Ayaw mo kasi makinig sa akin eh. Mayabang ka kasi. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Totoo Ginawa ko lang naman yun para sa kapatid ko. Gusto ko lang ng hustisya. Tanga ka pala eh. Gumamit ka ng itim na mahika. Tingin mo ba hindi ka talaga sisingilin nun? Tingnan mo, sinisingil ka na kagad. Naku, delikado ka niyan. Baka ikamatay mo yan. Tumigil ka! Uy, Di ako pwede mamatay. Hustisya lang naman ang hinihiling ko eh. hustisya? Oo! Demonyo kinausap mo eh. Tapos hustisya inaasahan mo. Wala akong ba itutulong sa'yo rito, pre? Hindi doktor o klinika ang kailangan mo. Juan, pre. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko iwan dito. Uy, teka Sama lang. mo ako sa labas. Ah, Baka pwede nating pakiusapan si Kapitan na ipagamit yung sasakyan ng barangay para madala ako sa ospital. Sige bingi na! ka ba? Ha? Bingi ka ba? Hindi nga sabi ospital kailangan mo eh. Kahit daling ka doon, sigurado ako, wala silang makikita sakit sa'yo. Tulad nung kay Don Arturo. Sabi nila, wala din sila makita sakit. Mabuti pa. Punta mo si Nana Salve. Siya lang makakatulong sa'yo, pre. Hayop na matandang yun. Pati ako kinulam niya. Niloko niya ako. Bayad nga yan. O kaya karma kasi pinakulam mo si Don Arturo. Ay, ang baho mo talaga. Nakakasuka yung amoy mo. Sige na, alis na ako. Diyan ka na. Juan! Sandali! Ano ba, oy? Bumalik ka rito! Ah! Ah! Tumakbo palabas ng bahay si Juana. Iniwan si Andres na namimilipit sa saketa. Sa kabila ng matinding hapdi sa bawat paggalaw, pinilit ni Andres na maglakada. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingdinga, saka siya lumabas ng bahay. Susugurin niya si Nana Salve. Samantala sa ospital, may kakaibang nangyari. Habang nagdurusa si Andres at mabilis na tila nabubulok ang katawan, unti-unti namang nagiging kalmado ang kalagayan ni Don Arturo sa ospital. Hindi na makalakad ng tuwid si Andres. Muntik-muntikan pa siyang madapa habang pilit na tinatahak ang madilim, madulas at madamong daan papunta sa bahay ni Nana Salve. Wala siyang ibang layunin kundi ang bawiin ang sumpa at singilin ang matandang mangkukulam na nanggoyo sa kanya. Ilang sandali pa'y narating na niya ang kubo at nakita niyang matanda na humihit-hit ng tabako habang nakaupo sa sahiga. Tinignan lamang nito si Andres. Niloko mo ako, matanda ka! Sabi ko si Don Arturo ang kulamin mo. Pero bakit ako nabubulok? Bawiin mo to! Bawiin mo ang ginawa mo! Ang sumpa ay hindi bulag. Walang pakialam ang Mahika Negra sa kung sino ang pupuntahan ng sumpa. Hahanapin ito kung sino ang tunay na may sala. Anong ibig mo sabihin? Ako ang pumatay sa kapatid ko? Hindi ko alam. Ikaw lang ang nakababatid ng tunay na nangyari. Lumapit ka sa akin, hindi ba? Para humingi ng hustisya. Oo. Hustisya ang hinahanap ko. Pero hindi ganito. Bumalik sa akin ang sumpa na dapat ay kay Don Arturo. Siya ang pumatay sa kapatid ko, hindi ako! Uulitin ko. Ang Mahika Negra ay hindi bulag. Walang yaka, hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita kapag hindi mo inayos to! Pero Andres, Hindi ko pinatay ang kapatid ko! Wala akong ginawa kundi mahalin siya! hindi ka binalikan ng sumpa. Ikaw talaga ang pinuntahan nito. Kaya isipin mong mabuti kung ano ba talaga ang mga nangyari ng gabing mapaslang ang kapatid mo. Baka sakali masagot ang mga tanong natin kung bakit ikaw ngayon ang nabubulok na buhay. Sumigaw si Andres. Dahil sa labis na galit, walang takot niyang sinugod ang matanda. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na itak.
Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Nana Salve. Walang takot na naghintay ang matanda. Hindi ito umurong o kumarap man lang. Lumapit si Andres. Handa na niyang ibaon ng patalim sa dibdib ng mangkukulama. Ngunit bago pa niya itutuloy ang masaksak, isang eksenang malino na gumuhit sa kanyang isipan na. Isang maulan at madilim na gabi. Nasa sala si Andres humihit-hit ng droga. Umaalingaso sa buong sala ang amoy ng nasusunog na kemikal. Pawis na pawis siya. Nanlalaki ang kanyang mga mata at namumula. Naglalakbay siya sa ilusyon ng ipinagbabawal na gamot. Natatakot siya. Pakiramdam niya ay may mga anino na nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana. Nasa isip niya na may gustong pumatay sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tomas, basang-basa ng ulan na. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Sino ka? Huwag ka lalapit sa akin! Sino ka? Ako to, kapatid mo! Kuya, hinahabol ako ng mga tao ni Don Arturo. Gusto nila akong patayin. Sinungaling! Kilala ko ang kapatid ko. Huwag kang magpanggap! Halimaw ka! Nakita ko na kayo kanina pa dyan sa labas. Tinitingnan niyo ako. Gusto niyo akong kunin, oh! Kuya, ano ba? Ba't ka ba ganyan? Ano mga sinasabi mo? Mabuti pa halika na. Umalis na tayo dito. Baka puta nila tayo. Sos! Huwag mo subukan lumapit sa akin. Papatayin kita! Kuya, ano ba yung sinasabi mo? Sabog ka na naman ba? Ano ba naman yan? Bakit kayong ba, kuya? Huwag mo akong pakialaman! Ay, naku. Halika na. Baka puta nila tayo. Sabi na huwag ka lalapit eh! Wala kang mukha! Demonyo ka na nagkakatawang tao para isahan ako! Hindi! Di ako lalabas! Diyos ko naman, kuya, oh. Hindi! May humahabol sa akin tapos ito ka. Nagpapakabaliw sa bato. Ikaw na lang inaasahan ko, kuya. Ikaw ang inaasahan ko para makatulong sa akin. Akin na nga yan. Hoy! Hoy! Huwag mong kukunin yan! Ibalik mo sa akin yung hayop ka! Kuya, umayos ka kahit ngayon lang. Hindi! Papatay nila tayo. Kailangan na natin makatakas. Natigilan si Tomas nang bigla siyang makarinig ng malakas na sigaw mula sa labas. Alam niyang nasundan na siya ng mga armadong tauhan ni Don Arturo. Sa sobrang kaba niya, mabilis niyang binitbit ang gulok ng kanyang kuya at agad na hinila ng sapilitan si Andres. Wala nang nagawang sabog na lalaki kundi ang mapasunod palabas. Tumakbo sila ng mabilis. Umuulan ng malakas. Kaya halos madulas-dulas na sila sa basa at maputik na daan na. Walang ibang nais si Tomas kundi ang makatakas ng mabilisan at makaligtas silang magkapatid sa mga tauhan ni Don Arturo. Nang makalayo na sila sa mga humahabol, bigla silang tumigil pansamantala sa isang madilim na bahagi para magpahinga. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumulot ng isang matigas na bato si Andres. Dahil sa paningin niya, isang malaking banta sa kanya si Tomas, isang masamang demonyo na nagkatawang tao upang saktan siya. Kaya naisip niyang ipagtanggol ang sarili niya laban dito. Walang pag-aalinlangan ay inihampas niya ito sa ulo ng kapatid. Bagsak si Tomas. Sobrang nahilo siya sa tama at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin habang nakatingin sa kapatid na tuluyan ng nilamon ng droga. Bakit mo ko sinaktan? Ako to, si Tomas. Hindi ikaw si Tomas! Kaya tumigil ka na sa panluloko sa akin! Kilala ko ang kapatid ko at hindi ikaw yun! Tama na, puta. Ako talaga itong kapatid mo. Please, huwag mo masaktan. Para awa ko. Sinungaling! Nakikita ko ang tunay mong anyo, demonyo ka! Hindi mo ako maisan! Tama na, kuya. Tama na. Pakiusap. Nagpapakaawa ako sa'yo. Umayos ka naman ngayon lang. Hinahabol tayo ng mga tao ni
Tama na, kuya! Tama na! Papatayin kita ngayon ka! Akin na! Akin na! Bitiwan mo kita! Wag, kuya! Wawa ka! Kung iniisip mo na kaya mo, nagkakamali ka. Kahit tao lang ako, kaya kong lumaban sa isang demonyo. Kaya ngayon pa lang, babalik na kita sa impyerno! Tama na, kuya! Tama na! Tulong! Tulungan niyo ako! Mamatay ka na, demonyo ka! Mamatay ka na! Paulit-ulit na sinaksak ni Andres ang kanyang kapatid hanggang sa malagutan ng hininga. At nang mapatay niya na si Tomas, doon niya napagtanto na ang kapatid nga niya talaga ang napatay niya. Doon na siya nagsimulang mag-hysterical. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa mag-block ang alaala niya. Umuwi siya nang wala siya sa sarili niya. At sa buong magdamag na yun, kumbinsido ang paranoid niyang utak na hindi siyang pumatay sa kapatid niya. Wala siyang masyadong matandaan kundi yung sinabi ni Tomas na ipapapatay sila ni Don Arturo. Samantala nang mahimasmasan siya, bigla niyang nabitiwan ang itak na hawak niya. Nanginig siya ng husto. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas higit pa sa pighati na sanhi na nabubulok niyang laman. Niyakap niya ang sarili. Umiyak siya ng umiyak na parang bata. Ako? Ako ang pumatay sa kanya? Ako ang demonyo? Pinatay ko ang sarili kong kapatid. Ngayong alam mo na ang totoo. Naiintindihan mo na ba kung bakit sa'yo napunta ang sumpa? Ikaw ang humiling na mabulok at makaramdam ng impyerno ang pumatay kay Tomas. Ibinigay ng Mahika Negra ang hiling mo. Hindi ko sinasadya. Tomas, patawarin mo ako. Wala ako sa sarili nun. Nilamon ng bato ang utak ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko, Tomas. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na maibabalik ang buhay ng kapatid mo. Opo. At pinagsisisihan ko yun. Pero Nana Salve, parang awa niyo no. Bawiin niyo na yung sumpa. Bawiin niyo na ang pakiusap. Hindi ko na kaya. Papatayin ako ng sumpang to. Wala na akong magagawa. Binalaan na kita bago pa natin gawin ang ritual, hindi ba? Ang Mahika Negra ay malupit at hindi pwedeng bawiin kapag nagsisi ka na. Hindi sa akin galing ang sumpa. Nanggaling yan sa sarili mong bibig. Pero Ikaw ang sumumpa sa sarili mo! kayo ang gumawa ng ritual. Maawa na kayo. Kahit anong kapalit ibibigay ko. Luludo ko sa'yo. Pakiusap. Tumayo ka dyan. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko at magmakaawa hanggang mapatid ang hininga mo, walang mangyayari. Wala akong karapatang bumawi ng sumpa. Walang sino bang makakabawi niyan. Dadalhin mong parusa at pagsisisi na yan hanggang sa tuluyan kang babulok at mamatay. Umalis si Andres ng laylay ang mga balikat. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang itak. Basang-basa na siya ng malakas na buhos ng ulan. Pasuray-suray ang mga hakbang niya sa kalsada. Walang direksyon at lito ang isip. Walang tigil na bumabalik sa isip niya ang ginawa niya sa kanyang sariling kapatid.
Nang makarating siya sa isang madilim na bahagi ng daan, gumilid siya. Hindi niya na kaya. Sobrang bigat ng kanyang konsensya at hindi niya na matagalan ng sakit ng sumpang siya rin mismo ang humiling. Dito niya naisipang tapusin na ang lahat. Walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang kanyang sarili. Napaluhod siya hanggang sa tuluyang bumagsak sa putikan. Kasabay ng huling patak ng ulan, tuluyang nalagot ang hininga ni Andres. Walang nakasaksi sa malagim niyang katapusan at labis na pagsisisi, kundi ang mga piping puno at mga talahib sa paligid. Binulag siya ng kanyang sariling puot at inilibing niya ang katotohanan gamit ang sariling kasinungalingan upang takasan ang umuusig niyang konsensya. Sa huli, pinatunayan ng tadhana ang isang malupit na katotohanan na ang paghihiganti tulad ng isang lason na ininagay mo sa baso na inaasahan mong iinumin ng iyong kaaway. Ngunit hindi mo namamalayang ikaw na pala mismo ang lumagok nito. Ang galit ay pumapatay hindi sa taong kinamumuhian mo, kundi sa mismong pusong nagkimkim nito. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kina Glyza, Lauren, Vera, Melanie, Melody, mga mommies ng kinder ng Portal Elementary School. Greetings coming from Bidyang. Kamusta po kayong lahat dyan? Happy birthday kay Joel Oros and happy 4th year wedding anniversary kina Maria Oros and Joel Oros. Belated happy birthday kay A Love You na birthday po kahapon, August 21. Hi kay Jessica Sobremonte from Barangay Tatalon, Quezon City. Hi kay Mary Rose Paraiso at sa lahat po ng OFW sa Qatar. Mabuhay po kayong lahat dyan. Shout out sa Team Jam Chicharon, lalo na kay Mitch Gadi from Bulacan. Hi kay Jobel at sa lahat po ng OFW sa Singapore. Mabuhay po kayo. Hi kay Loresil Abelarde. Hi kay Marilu Gabumpa from Caloocan City. Hi kay Aus Elias from Saudi Arabia. Shout out na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Mabuhay po kayo. Shout out kay Alma from Egypt. Shout out na rin po sa lahat ng Pinoy sa Egypt. Mabuhay po kayo. Hi kay Ami Alip from Kuwait. Kumusta na rin po sa lahat ng Pinoy dyan sa Kuwait? Mabuhay po kayo. Alright. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yun, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganoon din po ang Kuya Louie Horror Stories na special guest po natin today. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Mararamdaman na niya ang impyerno dito, sis. Oh, sabog ka nga lang sana. Sabog ka nga lang sana, sige. Oy, teka, sandali. Hindi ka ba talaga sasama sa Satan Buday? Nasa ospital ako, na-ospital ako. Oh, lovely. Anak, ba't nandito ka at kasama mo pa yung aso? Solid to na uwang yan, ha? Tingnan mo, gaga. Ikaw ang humiling na mabulok ang matching. Ang matching. Nabulok yung matching, kawawa. Talaga. Hoy! Talaga ba, Andres? Tanda-tandaan yun eh. Ay, sige! Tinabi yung mga kawa. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko. Sorry, akala ko natawa si ate. Kapatid. Sorry po. Kawa,